Magandang araw mga kapatid, Noxky Vlog. Andito ulit tayo sa Rusi, Bukawi, Bulacan branch para ipakita naman yung isang kulay ng Rusi Breeze 150. Itong kulay glossy red. Ayan. So abangan natin yan mga kapatid at iikutan natin to. Stay tuned po tayo. Shout out muna kay Kagala Leland Vlog. Maraming salamat sa iyong suporta, sir. God bless. So, ito naman mga kapatid, yung kulay glossy red ng Rusi Breeze 150. Yan. Mukhang nagugustuhan ko rin yung kulay at disenyo nitong motor na to, no? Yan. So, nung nakaraan kulay white yung ating review, makikita natin doon na yun. Yung dating kulay puti. So, ngayon, ito, ang ganda ng pagkaka-red niya. Para siyang candy red, no? Yan. Isang magandang features agad na nakita natin dito sa Rusi Breeze 150 ay naka-combi brake system na siya. Ayan, no? Pansinin nyo, mga kapatid, pagka pinireno natin, ayan, sumasabay kanyang preno dito sa kabila, no? Tapos meron din siyang brake lock. Yan. Magandang features niya. Then makikita na nga natin dito sa kanyang fender sa front, yung nakalagay na combi brake. So goods na goods yun mga kapatid. Pero ito ay hindi pa naman FI, carburetor type pa rin naman to. Marami pa rin gumagamit ng mga carb hanggang sa ngayon, no? So malay natin baka gawin ni Rusi na meron din siya na FI. So makikita natin dito sa kanyang front yung disc brake niya. Ayan, naka wavy design. Then dual path caliper na kulay black, then naka telescopic fork na kulay black din. Halos may pagkakahawig din sa Honda Click na 150, no? Pero meron pa rin siyang original design mga kapatid. Tulad dito sa kanyang ilaw dito sa taas o yung sa signal light niya iba. Yan, LED na rin yan, no? Ito yung kanyang signal light kabilaan. Tapos glossy black yung dito sa may front, saka dito sa may pinaka visor niya, no? Tapos sa kanyang gauge, makita natin ito, kulang na lang dito mga kapatid, ginawa ng fully digital. So ito ay naka analog pero meron siyang maliit na digital dito. Okay na rin yun mga kapatid, dahil kahit pa paano ay meron siyang ganong features, no? Tapos sa mga switch, eto, meron din siyang high and low, kusina, turn signal light, switch, ayan. At sa kabila, meron siyang kill switch, ayan. Tapos yung bukasan at patayan ng ilaw, meron pa rin. Saka yung electric starter naman dito. Then sa throttle, maganda rin, no? Ayan, walang bot. Tapos malalim din. Then may bar end, kabilaan. Tapos sa kanya ignition, ito maganda mga kapatid dahil naka shutter lock din na. Tapos dito na rin binubuksan yung kanyang upuan. Ayan, o, pipindutin mo na lang. So napakadali na. Tapos may pocket din siya dito, dalawa. Magkasing lalim lang or magkasing size lang, no? Hindi naman siya malalim, mababaw din. So pwede nating lagyan ng mga bimpo or mga barya. So yun naman pwede natin mailagay dyan. Tapos meron din siyang utility hook dito. Ayan.
Kita natin. Then sa footboard, yan. May kalawakan din, no? Malaki din yung space para sa paa natin. Then nandito na rin yung kanyang battery nakalagay. So okay na rin yun mga kapatid. Then side stand, ito ordinary lang. Tapos medyo matigas siya no? Kulang lang sa langis. So goods pa rin naman yan. Then center stand, ayan, makita natin. Sa panggilid, ito, meron siyang kickstarter. Then black naman yung pinakapanggilid niya. Then sa airbox, ito, may nakalagay na RRA SC150. Tapos dito sa part na to, ganda ng pagkakadesign, no? Marami siyang mga edges. Tapos glossy red ang kulay niya. Tapos dito yung kanyang pangalan na Breeze, no? Tapos may decals lang yan na kulay black na parang pa-triangle ang mga design. Tapos meron pa siyang carbon fiber finish dito sa baba. Tapos sa footlegs angkas, ito napi-flip din. Then may goma yan nakabalot. So goods na rin. Then sa upuan, ito maganda yung upuan niya, makapal dito sa may rider. Pagdating dito sa OBR ay medyo manipis na, pero saktuan lang yung lambot ng foam niya, no? Then sa compartment, kalakihan na rin yung compartment. Ito, pero hindi kakasya yung full face na helmet, no? Half face siguro, depende dun sa size. Kakasya dito. Yan, marami ka na rin mailalagay dyan. Andito pa yung susi. Ayan, ito yung susi niya. Tapos sa tank niya, ito. Okay na rin mga kapatid, no? Dahil malinis at maganda yung pagkakadesign. Then yung excess na gas yan, papasok dito yan sa may butas doon. So goods na goods. Tapos ang capacity nito ay nasa 5 liters din. Then sa grab bar, ito matte black. Tapos ang ganda ng design, no? Parang pang Honda Click 150 nga yung design nito. Then dito sa kanyang taillight, ito isang maganda rin yung ginawa dito. Ganda ng taillight niya. Ayan, meron pa siyang DRL na kulay puti dito sa magkabilang gilid. Then ito yung pinaka taillight niya, no? Then sa signal light, LED na rin yan. Ganda rin. Naka-separate. Tapos flexible naman, no? Then meron ding reflector dito sa likod, and then may ilaw din yan para sa plate light. Ayan, ito suspender niya, ito naman goods din, no? Ayan, flexible na rin, no? Sa kanyang muffler, ayan, meron siyang heat guard, plastic, flexible at sporty ang design dahil naka-upright position. Tapos yung dulo niya, yan naman, no? So simple lang, naka matte black color. Then sa kanyang cooling system ay air cooled pa rin tayo dito. Tapos maganda yung kanyang cover. Ayun, very sporty ang dating. Tapos napaka futuristic ng mga design. Tapos Euro 3 compliant, no? Kaya matipid pa rin sa gasto kahit sabi mong carburetor. Then meron siyang tire hugger, ayan. Very safe para sa talsik na mga dumi yung ilalim natin. Then sa gulong niya, ito drum brake, yung kanyang preno nga pala sa likod, ano? Tapos ang size ng gulong dito sa likod ay 90 by 90 by 14. Naka tube type pa tayo dito, no? Then dito naman sa harap, ang size ng gulong ay 80 by 90 by 14, tube type din. Tatak ng kanyang gulong ay Yuan Xing. So yun naman talaga yung tire brand ni Rusi. Tapos dito pala sa may side na to, glossy black pa pala yun nandito niya. Yan ang ganda. Tapos yan nga, makita natin yung 150 naman dito sa gilid. Then meron siyang matte black finish dito. Tapos meron pang dito, ma-appreciate mo yung pagkakadesign niya dito. Meron siyang carbon fiber finish. So ayan yung maikli nating walk around review dito, no? Sa mga may gusto ng ganito, ito isang magandang kulay din yung nilabas para dito sa Rusi Breeze 150, itong kulay red. Pero
meron din tong kulay black. Pakita na rin natin yan nung last video natin. So para sa akin mga kapatid ay goods na rin tong Rusi Breeze 150. Overall ay pasado siya sa taste ko dahil sa design at sa mga features na nilagay ay okay na rin mga kapatid. Napaka-affordable naman yung ng kanyang presyo. So i-plus ko na lang yung kanyang price, no? So sa mga gustong kumuha, punta na kayo dito sa Rusi Bukawi branch, no? Ang location po nito ay dito lang sa may tabi lang ng MacArthur Highway. Then malapit siya sa Jesus is Lord College School, no? Ayan, barangay ano to, Bunlo, Bukawi, Bulacan. Ayan. So punta na kayo, marami pa sila mga available na unit dito. Flex 125, Passion, carburetor, Rusi Rush, Rusi KRY 150, tapos yung Rusco Viago, then mga Pantara nila, marami sila dito, no? So ayan lang po, maraming salamat, and then God bless sa ating lahat.